Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Iska. Taong 1997, probinsya ng Iloilo. Mula pagkabata magkakilala na si Iska at Ronald. Halos sabay na lumaki ang dalawa dahil magkaibigan ang kanilang mga magulang. Kaya naman maging silang dalawa ay naging magkaibigan na rin. Paglaki ng mga anak natin, siguradong magkaibigan silang dalawa. Wika ni Melody. Napangiti pa ang babae habang tinitignan ang dalawang bata na naglalaro. Sigurado yan. Dahil magkaibigan tayo. Malay mo, Melody, paano kung balang araw silang dalawang magkatuluyan? Ang saya nun. Tugon ng kaibigang si Tata. Ay nako, masyado pang maaga para isipin yung bagay na yan. Hindi natin sigurado kung magugustuhan nila ang isa't isa. Pero syempre, masaya yon kapag nagkaganon. Tugon ni Melody. Narinig nila Iska ang sinabi ng kanilang mga ina. Kahit kailan sila mama at tita, kung ano-ano yung nasa isip. Wika ni Iska. Huwag mo nalang pansinin. O paano ba yan, taya ka ha? Tugon ni Ronald. Kagad siyang hinabol ni Iska. Tuwang-tuwa na nanonood sa kanila ang dalawang ina. Nang mga panong iyon, 10 taong gulang na sila Iska. Sanay na ang mga ito sa mga kakaibang plano ng kanilang mga ina. Isang beses pa, bumili ng damit ang ina ni Iska. Kaagad namang naganap ang nanay ni Ronald ng damit na para sa anak na kapareho ng disenyo ng damit ni Iska. Hiyang-hiya ang dalawang bata nang makita nila na pareho sila ng damit. Natukso pa ng kanilang mga kalaro. Hala, tignan niyo oh. Pareho sila ng damit ni Iska. Anong meron sa inyong dalawa? Ang babata pa natin para magkasintahan na kayo ah. Pikon na nagsalita si Iska. Tinitigan ng masama ang mga kalaro. Una sa lahat, hindi ako yung pumili nito. Pangalawa, nanay namin yung may gustong isuot namin ng parehong damit. At panghuli, hindi kami magkasintahan ni Ronald. Maliwanag ba? Nagtawanan lalo ang mga kalaro dahil sa pikon na itsura ni Iska. Ano yun? Yung mga magulang nyo si Cupido? Ayaw nyo yun? Kayong dalawang nakatadana sa isa't isa? Muling wika ni Lovely na mas ikinainis ni Iska. Mabilis naman na nagsalita si Ronald upang tulungan ang kaibigan. Huwag nyo nga kaming asarin ni Iska. Hindi naman namin gusto yung mga to eh. Kayo kaya yung sumaway sa magulang. O diba hindi nyo rin kaya? Natahimik ang mga ito sa sinabi ni Ronald. Hinila na pabalik ng tahanan si Iska. Inis naman na inarap ni Iska ang ina. Kagad sinabi ang naganap. Ayoko na po magsuot ng damit na kapareho kay Ronald. Gusto ko akong pipili ng susuotin ko. Wika ni Iska. Pero anak, maganda namang tignan na. Bagay sa inyo ni Ronald. Wika ni Melody. Oo nga naman, Iska. Ayaw mo bang magkapareho kay ni Ronald? Wika ni Aling Tata. Ayaw namin ay. Palagi kaming inaasar ng mga kalaro namin na magkasintahan daw kami kahit hindi naman. Natawa ang dalawang matanda sa sinabi ng mga anak. Bakit Ronald? Ayaw mo ba kay Iska? Hindi mo ba siya gusto maging nobya? Tanong ni Aling Melody. Ayoko po, magkaibigan lang po kami. Hindi po kami aabot sa ganun no? Tugon ni Ronald. Halos magkapatid na po ang turing namin sa isa't isa. Kaya pakiusap po, itigil niyo na po yung ginagawa niyo sa amin. Wika ni Iska. Nagulat ang dalawa sa sinabi ng kanilang mga anak. Ngunit wala na silang nagawa pa, kundi sundin ang gusto ng mga ito. Ang buong akala ng magkaibigan ay tatahimik na ang lahat. Mali pala, dahil nang magdalaga at binata ang dalawa,
Palaging sinasabi ng kanilang magulang, bagay sila. Ngunit hanggang kaibigan lang ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Halos magkapatid na ito dahil araw-araw magkasama. Kahit anong sabihin sa mga magulang, hindi ito nakikinig sa kanila. Hanggang sa sumapit ang isang araw, nag-usap ang dalawa ng masinsinan. Paano ba natin naawatin yung mga magulang natin? Wala na akong maisip na paraan eh. Dapat isa sa atin yung magkaroon ng kasintahan para matapos na yung ginagawa nila. Hanggang sa sumapit ang panahon, nagkahiwalay ng landas ang magkaibigan dahil magkaibang kurso ang kanilang kinuha. Ngunit madalas pa ring magkita ang mga ito sa tuwing wala silang pasok sa paaralan. Palaging nag-uusap tungkol sa nangyari sa kani-kanilang kurso. Sa paglipas ng panahon, nakilala ni Ronald ang isang dalaga. Dayo lamang ito sa kanilang baryo, ngunit nakuha nito ang pag-ibig ng binata. Ang ganda niya talaga, Iska. Parang nahulog na yata ako dun eh. Unang tingin pa lang. Wika ni Ronald. Natawa si Iska sa sinabi ng kaibigan. Kaso nga lang kagad na pumasok sa isipan ang mga ina. Mas maganda ligawan mo na yan. Tutulungan kita para sagutin ka kaagad. Nang sa ganun matigil na yung mga magulang natin. Napangiti si Ronald sa sinabi ni Iska. Tutulungan mo ako. Kaso hindi pa ako nakakaamin sa kanya eh. Sinuporta ni Iska ang kaibigan. Tinulungan ito upang maligawan ang babae. Kalaunan nakilala niya ang babae bilang Karen. Gaya sa kwento ng kaibigan, maganda nga ito at napakabait. Si Iska ang naging daan upang magkatuluyan ang dalawa. Kagad sinabi ni Ronald ang magandang balita sa kanyang kaibigan. Labis naman ang saya ni Iska. Sa wakas, nagbunga rin yung ginagawa mong panliligaw. Nga pala, alam na nila tita? Natahimik si Ronald sa tanong ng kaibigan. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay mama eh. Tulungan mo kaya ako? O sige, walang problema. Basta ihanda mo yung sarili mo ha. Mas maganda siguro isama mo si Karen para makilala siya ni tita. Tumango naman si Ronald. Kinabukasan gaya ng napag-usapan. Nagtungo nga si Iska sa bahay ng kaibigan. Magkakasama silang humarap sa ina ni Ronald. Makikita ang gulat sa mukha ni Aling Tata nang marinig ang sinabi ng anak. Gayunpaman, pinakitunguan ng maayos ang kasintahang si Karen. Kaso nga lang pag-alis ng dalaga, kagad nagsalita si Aling Tata. Hindi ko gusto si Karen para sa'yo anak. Dayo lang sila sa baryo natin eh. Marami pa akong naririnig na balita. May kung anong lahi yan. Sa puntong iyon, hindi na napigilan pa ni Ronald ang sarili. Sinagot nito ang ina. At sino naman po yung gusto mo? Si Iska? Ilang beses po ba naming sasabihin? Hindi nga po namin gusto yung isa't isa. Abay, sumasagot ka. Sumisigaw ka pa. Yan bang impluwensya ng nobya mo? Hindi, Nay. Ikaw mismo yung nagturo sa akin na sumagot ng ganyan eh. Kahit ano yung sabihin ko, hindi naman kasi kayo nakikinig. Kagad pinakalma ni Iska ang kaibigan. Mahinahon nitong nagsalita. Alam ko po wala ako sa lugar para makisali sa usapan. Nakakasakal po kasi yung ginagawa nyo ni Mama. Hindi po namin gusto yung isa't isa eh. At sana, suportahan nyo na lang po si Ronald. At isa pa ho, kapag nagkatuluyan kami, tapos nagkahiwalay, pati kayo maaapektuhan ni nanay eh. Mamaya masira pa yung pagkakaibigan nyo. Tama si Iska, kaya sana Nay, suportahan nyo na lang po yung gusto naming gawin. Natahimik na lamang si Aling Tata. Nangingilid ang luha matapos magsalita ng magkaibigan. Sinubukan ni Aling Tata na suportahan na lamang ang kanyang anak. Kalaunan natanggap din ng mga ito.
na hindi pwede ang kanilang nais para sa mga anak. Nang makapagtapos sa kolehiyo, nagtrabaho si Ronald, samantalang si Iska ay nagsimula na ng training niya sa pagpupulis. Naging abala ang mga ito sa kani-kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, nagpasya si Ronald na magpakasal at lumagay sa tahimik na buhay. Natawa naman si Iska nang malaman ang balitang ikakasal na ang kaibigan. Sinuporta niya ito. Nagpatuloy sa kani-kanilang buhay ang magkaibigan. Naging masaya si Ronald sa piling ng kanyang asawa na si Karen. Palagi pa rin naman na dumadalaw si Iska sa tahanan ng kaibigan. Malinaw sa asawa ni Ronald, magkaibigan lamang sila. Walang dapat isipin na masama. Hanggang isang araw, dumalaw si Iska sa tahanan ng kaibigan. May dalang pagkain para sa kaibigan at asawa nito. Sa puntong iyon, nagtagal si Iska sa bahay ng mag-asawa. Mahabang kwentuhan ang naganap. Pwede bang sabihin mo sa akin, bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Ronald? Halos araw-araw kayo magkasama noon ah. Hindi ba kayo nahulog sa isa't isa? Tanong ni Karen. Natawa ang dalaga sa sinabi nito. Naku Karen, malabong mangyari ang bagay na yan. Mula pagkabata magkasama na kami. Parang kapatid na yung turing namin sa isa't isa. Ayaw naming masira yung pagkakaibigan namin. Magkaibigan din kasi yung mga magulang namin eh. Kaya pamilya ang turing namin sa isa't isa. Pagpapaliwanag ni Iska. Natahimik naman si Karen. Tumango na lamang sa sinabi ng dalaga. Siguro, nakakapagod saka nakakaasar. Araw-araw ba naman kaming pinagpipilitan sa isa't isa eh. At saka yun nga, ayaw naming masira yung pagkakaibigan ng mga magulang namin. Namangha si Karen sa sinabi ng magkaibigan. Lalo pat araw-araw magkasama ang dalawa noon. Kaya malaki ang tsansa na magkagusto sila sa isa't isa. Ganun pa man, panatag ang loob ni Karen kay Iska. Lalo at malinaw para sa kanya na kailanman hindi nito aagawin ang asawa. Naging masaya ang pagsasama ni Ronald at Karen. Paminsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Ngunit palaging nariyan si Iska para pag-ayusin ang mga ito. Ito ang siyang palaging namamagitan sa gulo ng mag-asawa. Naging malapit na rin si Iska kay Karen. Lalo na't palagi niya itong nakakasama sa tuwing dinadalaw ang kaibigan. Sa paglipas ng panahon, nabiyayaan ng anak ang mag-asawa. Labis ang sayang naramdaman ni Iska ng mga anak si Karen. Kinuwang ninang ni Ronald ang kaibigan, kaya naging magkumare na sila ni Karen. Labis ang sayang naramdaman ng mga ito. Isang araw, nagpaalam si Karen sa kanyang asawa tutungo sa bahay ng kanyang lola dahil naghihingalo na ito at hinahanap siya. Pumayag naman si Ronald. Kagad nagtungo si Karen sa tahanan ng kanyang lola. Ikaw na lang ang nag-iisa kong apo. Kaya ipamamana ko sa iyo karinderya. Wika ng lola. Nang mamatay ang lola ni Karen, siya na ang nagpatakbo ng negosyo nitong naiwan. Ito ang karinderya na dinarayo ng kanilang baryo. Nang dahil sa responsibilidad na patakbuhin ang karinderya, minabuti ni Karen na pahintuin sa trabaho ang asawa upang matulungan siya. Si Karen na ang siyang nagtatrabaho sa kanilang dalawa. Si Ronald naman ang nagbabantay sa anak. Malaki ang kita ni Karen sa pagtitinda, kaya naman wala silang naging problema na mag-asawa. Gayunpaman, dahil sa pagiging abala, nawala na ng oras si Karen para sa kanyang asawa at anak. Gayunpaman, pilit na inunawa ni Ronald ang asawa. Madalas ibinabahagi ni Ronald ang kanyang nararamdaman sa kaibigan. Palagi siyang pinapayuhan ni Iska. Intindihin mo na lang si Karen.
Alam mo namang abala siya sa pagpapatakbo ng karinderya nyo. Isa pa, suportahan mo na lang siya sa mga bagay kung saan siya masaya. Ang malagay ko pa rin yung asawa niya. Sa'yo pa rin siya umuwi oh. Wala kang dapat na isipin na masama dahil nagtatrabaho lang naman yung asawa mo eh. Sandaling napatahimik si Ronald. Napayuko. Napagtanto na tama ang kaibigan. Salamat Iska ah. Palagi kang nandyan para tulungan ako. Tama ka. Dapat suportahan at unawain ko si Karen eh. Lalo pat para sa amin naman yung ginagawa niya. Pero kasi sana magkaroon pa rin siya ng onting oras para sa amin. Hindi sinasadyang narinig ni Karen ang pag-uusap ng magkaibigan. Nang makatulog na si Ronald, kagad nagpasalamat si Karen kay Iska. Maraming salamat sa pagpapayo mo sa asawa ko ha. Palagi mong pinapaunawa sa kanya yung sitwasyon. Mabuti nakakabisita ka dito kahit marami kang ginagawa. Wika ni Karen. Naku wala yun, pamilya na ang turing ko sa inyo. Kaya gusto ko palagi kayong maayos. At syempre, ayoko nag-aaway kayo. Masama yun no, lalo pat may anak na kayong binubuhay. Masama kaya makita ng bata na palagi kayo nag-aaway. Huwag kang mag-alala. Bilang ninang ng anak nyo at kaibigan mo, palagi ako nandito para suportahan kayo. Naluha si Karen sa sinabi ni Iska. Niyakap ito ng maigpit. Napakabuti mong kaibigan Iska. Malaking utang na loob tong ginagawa mo para sa amin. Nga pala paminsan dumalaw ka sa karinderya ha. Paghahainan kita ng masarap na pagkain. Tumango lamang si Iska. Umalis na rin ito matapos makausap ang mag-asawa. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nakilala ang karinderya nila Karen. Mas lalo itong naging abala. Ngunit nagkaroon na ito ng oras para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, kasabay ng pagsikat ng karinderya nila Karen, ang siyang pag-usbong ng balita. Maraming namamatay at nawawalang tao sa kanilang baryo. Marami ang haka-haka na mga aswang ang siyang gumagawa. Pumapas lang sa mga taong nawawala. Hindi na natatagpuan maging ang kanilang mga bangkay. Dahil pulis si Iska, siya ang humawak sa kaso sa pagkakawala sa kanilang baryo. Nais ng dalaga na mabigyan ng solusyon at mahuli ang tunay na salarin. Habang naglalakad pauwi ng tahanan, may narinig na sigaw sa hindi kalayuan. Kagad hinanda ni Iska ang kanyang sarili. Sinundan kung saan nanggagaling ang tinig. Nakita nito si Berta na tumatakbo na takot na takot. Nang makita nito si Iska, mas lalo siyang nagbadali. Iska, tulungan mo ko. Hinahabol ako ng halimaw! Wika ni Berta. Akmang lalapitan pa lamang ito ni Iska. Bigla na lamang may humila kay Berta. Isang malaking figura lamang ang nakita ni Iska. Napakabilis ng buong pangyayari. Dito napagtanto ni Iska na maaaring tama nga ang hinala ng kanyang kabaryo. Kaya naman nagsimula itong mag-imbestiga sa lahat ng tao. Ngunit wala itong nakuha na kahit anong ebidensya, maging impormasyon na makakapagturo sa tunay na salarin. Gayunpaman, hindi sumuko si Iska hanggang sa nakilala nito ang binatang si Jimboy. Isa itong mananugis na mga aswang at gaya ng layunin ni Iska, nais itong mahuli ang tunay na salarin. Kaya naman nagtulungan ng dalawa upang mahanap kung sino ang pumapaslang sa kanilang baryo. Meron ka bang pinaghihinalaan? Baka pwede nating imbestigahan kung sino. Wika ni Iska kay Jimboy. Alam ko kaibigan mo si Ronald at kilala mo ang asawa nito. Si Karen ang pinaghihinalaan ko na pumapatay dito sa ating baryo. Dahil alam ko na mula ito sangka ng mga aswang, hindi malayong siya nang bibiktima sa baryo. Namatay na ang lola niya, maaaring napamana ang bertud. Wika ni Jimboy. Natawa si Iska sa sinabi ng binata. Napahawak pa ito sa kanyang tiyan.
Malabong mangyari yung bagay na yan. Ilang beses na ako nagpunta sa bahay nila eh. Palagi ako nandun eh. Kasama ko si Ronald, kasama ko yung anak niya. Wala yung oras para pumatay ng mga nilalang. Mariing umiling si Jimboy. Kagad pinaliwanag ang kanyang dahilan. May isang tao na naging biktima ng pamilya ni Karen. Kaso namatay ito. Pero bago bawian ng buhay, nabanggit niya sa akin na ipasa daw yung bertud doon sa apo. Walang iba kung hindi si Karen. Maaaring yung mga putahing niluluto niya may halong laman ng tao. Kagad kwinelyohan ni Iska ang binata. Maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo ha. Kapag hindi totoo yung sinasabi mo, ikaw ang mayayari sa akin. Itinaas si Jimboy ang kanyang kamay at nagsalita. Teka, kumalma ka nga muna. Ikaw to nagtatanong pero mainit ka. Subukan mong imbestigahan ang karinderya ni Karen. Malay mo tama ang hinala ko. Kagad ginawa ni Iska ang sinabi ng binata. Kinausap nito ng maayos ang mag-asawa. Pumayag naman si Karen na imbestigahan ang kanyang karinderya. Nagsimula na si Iska. Sinama pa si Jimboy. Ngunit wala silang nakita na kahit anong ebidensya. Naganap ng ibang sospek si Iska. Ngunit si Jimboy, mainit pa rin ang mata kay Karen. Naniniwala ito na tama ang hinala. Sa paglipas ng mga araw, lalong dumadami ang nawawalang tao sa baryo nila. Kaya naman mas pinagbutihan pa ng dalawa ang pag-iimbestiga. Nagtulungan sila upang tugisin ang salarin. Ngunit sa pagpapatuloy ng mga ito, natuklasan ni Iska na ang asawa ng kanyang kaibigan ang siyang salarin sa patayang nagaganap. Walang nagawa si Iska kung hindi hulihin ang kanyang kumare. Ngunit nang laban ito, kaya walang nagawa ang binatang kasama ni Iska. Paulit-ulit itong hinataw ng buntot page hanggang sa bumalik sa tunay na anyo. Teka, parang sumusobra ka na, tama na. Alam ko may nagawang kasalanan si Karen, pero wag mo siyang patayin, kaibigan ko pa rin yan. Aswang ang babaeng yan, kaya kailangan siyang patayin. Baka mas lalong dumami yung biktima niyan. Tinutukan siya ng barel ni Iska. Wala siyang nagawa. Tinulungan na lamang ang pulis na itali si Karen. Hindi ito nagsasalita. Tahimik lamang ito hanggang sa sinabi na gustong makita ang asawa. Kagad ipinatawag ni Iska ang kaibigan. Mabilis na nagtungo si Ronald sa sinabing lugar. Napalood ng lalaki nang makitang naghihingalo ang asawa. Kagad na niyakap ng maigpit. Anong ginawa niyo sa kanya? Bakit niyo siya sinaktan? May nagawa ba ang asawa ko para gawin niyo yan? Napaiyak si Iska ng mga oras na yon. Hindi niya magawang harapin ang kaibigan, lalong-lalo na si Karen. Nakukonsensya ang dalaga sa mga nangyari. Pinahid ni Karen ang luha ng asawa. Huwag kang magalit sa kanila. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Marami akong pinatay na tao at tama lang ang ginawa nila. Maraming salamat. Iska, makakalaya na ako sa sumpa ni Lola. Kahit hindi ko gusto ang bagay na to, wala akong nagawa. Sapilitan niyang pinasa sa akin ang bertud ng pagiging aswang. Mas mabuti na lamang mamatay ako kaysa ipasa ang sumpa sa ibang tao. Labis na kalungkutan ang naramdaman ni Ronald. Tuluyang binawian ng buhay si Karen. Masakit para sa lalaki ang pagkamatay ng asawa, ngunit hindi magawang sisihin ng kaibigan. Dinamayan ni Iska si Ronald. Hindi to iniwan. Kalaunan ipinasara ang karinderya. Dito nakita ng mga pulis ang sekretong nakatago sa lugar. Naroon ang mga bangkay ng taong nawawala. Hindi man makapaniwala si Ronald sa kayang gawin ng kanyang asawa. Wala itong nagawa dahil patay na si Karen. Kalaunan natanggap ni Ronald ang kinahinatnan ng pamilya. Naging maligaya na lamang ito kasama ang anak. Sa kasalukuyan,
may asawa na si Iska. Samantalang si Ronald, hindi na nag-asawa, ibinuhos ang buong atensyon sa kanyang anak. Masakit man ang nangyari, hindi man nila inasahan ang mga magaganap. Ngunit dahil sa pagtutulungan at pagkakaibigan nila ni Iska, nagawa niyang malampasan ang hamon ng buhay. Tunay ngang walang imposible kapag merong kang kaibigang tapat. Ang susunod nating kwento ay isang bagsak, mga kabayan. Para ito sa mga kabayan natin na bagong subscribers at gusto mag-marathon. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Arnie. Ang kwentong binahagi niya ay tungkol sa mga rebelde at magsasaka. Walang eksaktong taon. Negros. Pasado 10:00 ng gabi. Hindi pa rin makuwang tapusin ni Mang Felipe ang ginagawang paghihiwalay ng mga mais. Merong kasing hindi mapakinabangan dahil kinain ng anay. Kailangan na itong mahatid kinabukasan sa gilingan upang maging bigas at may makain sa susunod na mga araw. Sa kalagitnaan ng pagiging abala, nagulat siya dahil sa sunod-sunod na putok ng armas. Umalingaw-ngaw ito sa kalangitan. Sinundan pa ng isa, kaya napapasilip na ang matanda para malaman kung ano ang nangyayari. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang kapatid sa ina, si Mang Manolo, nagmamadaling tumatakbo patungo sa tahanan. Patayin mo ang ilaw, Felipe. Isara mo ang bintana at huwag kang sasagot kapag may kakatok. Bilisan mo! Nang makapasok, nauna siya sa kwarto. Si Mang Felipe na walang naintindihan sa nangyayari. Sumunod na lamang, nagpanggap na walang naririnig ng may kumakatok. Huwag mo nang guluhin yung bahay na yan. Nakita mo nang patay yung ilaw at tahimik eh. Tulog na ang mga tao dyan. Halika na, bago pa tayo makaistorbo. Walang kinalaman yan dito. Siguro andito lang sa paligid yung Manolo na yan. Kapag nalaman kung saan siya nakatira ba, wawasakin ko pati bahay. Ang lakas ng loob na kalabanin ako. Pero binaril mo na, di ba? Sigurado ako natamaan yun. Abay oo, hindi ako nagkamali kapag bumabaril ako ha. Lahat ng binabaril ko natatamaan. Kaya siguradong ganun din ang nangyari kay Manolo. Baka nga patay na yun sa oras na to eh. Halika na bago pa may makakita sa atin dito. Kapag nagkataon malaking problema pa abutin natin eh. Tara na! Nang marinig ang ingay ng papalayong yabag ng dalawang lalaki. Nang masiguradong wala na ang mga ito, binalingan niya ang kapatid. Magtapat ka nga sa akin, Manolo. Anong kalokohan yung ginawa mo? Mga rebelde yun ano? Nagsumbong ka na naman ba? Ilang ulit ko bang dapat ipaalala na huwag ka nang mangyalam sa kanila? Inilalagay mo sa alanganin ng buhay natin eh. Ano ka ba? Kaya nga isusumbong para lumayo sila sa lugar natin. Araw-araw na lang tayong nalalagay sa panganib dahil nasa paligid ang mga rebeldeng yan. Kung tutusin, dapat tayong makipagtulungan sa otoridad para tuluyan silang mapalayas dito. Maghina-hinay ka nga sa pananalita mo, Manolo. Alam mong gulo ang aabutin kapag nagpang-abot ang otoridad at mga rebelde. Kapag nangyari yon, tayong sibilyan ng maiipit. Hindi mo ba naisip yon? Gusto ko ng tahimik na buhay, hindi kaguluhan. Kailanman ay hindi matatahimik ang buhay natin kung nasa iisang lugar tayo kasama ng mga rebelde. Ano bang kinakatakot mo, Felipe? Magsusumbong lang naman tayo. Ay nako, sandali, maiba ko. Narinig ko yung usapan kanina, binaril ka daw. Pero bakit parang walang nangyari sa'yo? Nailagan mo ba ang bala? Abay, oo naman, tinatanong pa ba yan? Hahayaan ko bang matamaan ako ng bala? Syempre hindi ano, ako pa ba? Diyan ka na nga muna. Mauna na ako sa pagtulog. Kagad tumalikod si Mang Manolo at bumalik sa kwarto. Si Mang Felipe na naiwan ay hindi maiwasang magtaka. Kanina malinaw niyang nakita ang pagkatumba ng kapatid, kasabay ng pagputok ng baril. Ang ibig sabihin, natamaan ito
Pero wala namang nangyari. Ni hindi niya nakitang ngumiwi o may dugo sa katawan o sa damit man lang. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na napansin niya ang kakaibang kilos ng kapatid. Noong nakaraang buwan, nakita niya itong hinahabol ng mga rebelde. Pinaputukan ng pinaputukan. Dumampi sa katawan nito ang mga bala, pero kailanman ay hindi dumaing o nasaktan. Mag-iisang taon pa lang silang magkasama dahil galing ng Cebu si Manolo. Matapos mabalita ang namatay ang ama nito, wala nang ibang kasama sa buhay. Inimbitahan niya sa kanyang munting tahanan. Pumayag naman at ito sila ngayon. Magkasama subalit taliwas ang gusto hingil sa sitwasyon ng paligid. Hindi pa niya lubusang kilala ang kapatid, pero napapansin na meron itong tinatago. Sa lugar na kanilang tinitirahan, hindi nawawala ang banta ng mga rebelde. Basta-basta na lang nangihimasok sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. May araw na dire-diretso silang pumapasok ng bahay. Manghahalughog, magnanakaw ng mamahaling gamit, at ang pinakamalala, kung sino man ang pumalag, kalabit ng gatilyo ang ipapalit nila. Nagiging marahas pa kung paminsan sa mga kababaihan. Ang iba ay sapilitang dinadala sa kabundukan. Minsan pa'y maaabutang nakahandusay na lamang pagkatapos pagsawaan. Ilang ulit na rin naging impyerno ang lugar sa tuwing magpapang-abot ang pulisya at mga rebelde. Mula pa man noon ganito na ang nakagisnan. Pero hindi lang ito ang natatanging banta sa paligid. Dahil meron pang isa. Pasekretong nagnanakaw ng buhay ng tao. Ang nilalang na kung tawagin ng karamihan ay aswang. 2 miyembro ng pamilya ni Mang Felipe ang naging biktima ng nasabing nilalang. Una ang kanyang lola noong nagbubuntis pa ito. Pangalawa ay ang inanong nagsilang. Pareho namang nakaligtas pero ang anak ay hindi. Sa paglipas ng ilang panahon, paisa-isang namamaalam buhat sa katandaan at iba pang karamdaman. Sa pag-iisip sa nakaraan, biglang natauhan si Mang Felipe nang marinig ang boses ng kapatid. Hoy! Ang aga mong nakatulala, Felipe. Nakatulog ka ba o hindi? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Maging si Mang Felipe, nagulat nang mapagtantong umaga na pala. Hindi siya nakatulog sa dami ng pumapasok sa isipan. Ikaw ba? Ang himbing yata ng tulog mo matapos kang habulin ng mga rebelde kagabi. Sana naman hindi na maulit yon, Manolo. Mabutit na pagbigyan ka pa ng may likha. Baka sa susunod mamatay ka na talaga. Alam mo kung magsalita ka, hindi ko alam kung magkapatid ba talaga tayo eh. Wala na akong narinig sa'yo sa tuwing hahabulin ako ng mga rebelde. Puro ka, baka sa susunod, ikamatay mo na talaga. Nako, hindi ba pwedeng ipagdasal mo na lang ako? Gumagawa ko ng paraan para makatulong sa bayan laban sa mga grupong yon. Tulong sa bayan? Kung sa gawaing bahay nga lang, tumutulong ka ba? Nako, ihatid mo sa galingan ng sako ng mais para may bigas tayo. Sana naman pag uwi mo, hindi kita makitang tumatakbo dahil may humahabol. Dati kayatang kawatan sa nakaraang buhay mo. Lagi kang nagpapahabol. Itong gurang na to. Ay, nako, pwede ka namang mag-utos. Ang dami pang sinasabi. Isang sako lang ba? Oo, isang sako lang. Kaya dapat, mga 1 o 2 oras nakabalik ka na dito. Kapag lumampas, malilintikan ka talaga sa akin. Tandaan mo yan na. Hindi ka na bata. Gurang ka na. Oo na. Akala mo hindi siya matanda. Ang hilig mong manindak. Porket mas matanda ka sa akin tapos ako yung tinatawag mong gurag. Alis na nga ako. Pangit. Nang makaalis na ang kapatid, ibinuhos ni Mang Felipe ang atensyon sa paglilinis ng tahanan. Nang pasukin niya ang kwarto ni Mang Manolo para makuha ang lamparilla upang malagyan ng gas. Hindi siya makapaniwala sa nakita sa ibabaw ng mesa. Kwintas ng pangil ng kalabaw. Hindi lang 1 o 2 kung hindi 5.
Napapakamot pa siya sa ulo sa pag-iisip kung para saan ang mga bagay na ito. Nang matignan ang iba pang sulok ng kwarto, wala namang kahina-hinalang gamit, kaya isinawalang bahala na lang din. Aniya sa sarili, baka nakatawaan lamang ito ng kapatid. Makalipas ang 2 oras dumating si Mang Manolo, karga-karga ang sako ng bigas. Natuwa naman si Mang Felipe dahil walang kung sinong rebelde na humahabol sa kanya. Pero nagtataka ito sa ipinapakitang kilos ng kapatid. Hindi mapakali na para bang may nalamang masamang balita. Ay bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka mapalagay. May nakasagutan ka doon ano? Ano bang nangyari? Sige na, sabihin mo na. Usap-usapan sa gilingan na may inaswang daw kagabi. Sayang no, hindi ko nakasalubong yung nilalang na yon. Nako, papatayin ko yon. Hindi ka pa nasanay. Makailang ulit na tayong nakakabalita na may inaaswang dito sa lugar. Ikaw naman, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Kung makapagsabi ka, parang meron kang kakayahan na labanan ng nilalang ah. Akala mo ang tapang mo. Ako pa ba? Aba meron na. Manunugis ako doon sa Cebu. Sinasabi ko talaga kapag may aswang lang na maglalakas ang loob na magpakita sa akin, papatayin ko kaagad. Hindi ako magdadalawag isip. Hambog kang gurang ka. Ay nako Manolo, magsaing ka na nga lang dyan nang makakain na tayo. Anong oras na? Kahit iniba ni Mang Felipe ang usapan, sa isip-isip niya, may katotohanan ang sinabi ng kapatid. Kaso nga lang, hindi siya lubusang naniniwala sa kapatid niya patungkol sa ibang sinabi nito. Minsan niya nang narinig na may manunugis ng aswang sa Cebu. Nanirahan doon sa loob ng mahabang panahon ng kapatid. Kaya posible din ang binanggit nito. Kaso nga lang hindi siya kumbinsido. Felipe, isuot mo nga to. Proteksyon yan laban sa masasamang elemento. Lalo na sa mga bala, patalim. At saka palagi nating nakakaengkwentro sa araw-araw ang mga rebelde, di ba? Mainam yan na isuot mo. Nagtaka si Mang Felipe sa ibinigay na kwintas ng kapatid. Ito ang nakita niya sa kwarto. Ano daw? Paano nagiging proteksyon ng pangil ng kalabaw, Aber? Puro kakalokohan. Hoy, wag mo ko idamay dyan sa kabaliwan mo. Hindi ako nagloloko, Felipe. Oo, minsan mabiro akong tao pero pagdating sa ganitong usapin seryoso ko. Kailanman, hindi ko hahayaan na may aswang nagagala-gala dito tapos nang bibiktima na tao. Kapag may nakasalubong lang talaga ako, siguradong papatayin ko yun eh. Mahirap na paano kung ikaw ang mabiktima? Mahina ka pa naman. Napakaambog! Tinawag pa akong mahina. Kapag ikaw magkaroon ng inkwentro, asahan kong lalaban ka kagaya ng sinabi mo ha? Ikaw ang nagsabi niyan, panindigan mo. Oo, basta suotin mo to. Huwag ka na maraming tanong. Bilisan mo. Tinanggap ni Mang Felipe ang kwintas, kahit hindi naniniwala sa sinabi ng kapatid. Pagsuot niya, wala naman siyang naramdamang kakaiba o pagbabago. Pagsapit ng gabi, narinig na naman ni Mang Felipe ang ingay ng habulan. Kaagad siyang napasilip sa pag-aakalang ang kapatid ang hinahabol. Pero napakunot ang noo dahil sa kakaibang nilalang na nakita. Mabilis ang pagtakbo. Nawala kagad sa paningin. Sinundan nito ng mga aso na walang tigil sa pag-alulong at pagtahol. Napayakap din siya sa sarili dahil sa biglaang pagtayo ng mga balahibo sa katawan. Makalipas ang ilang sandali, nawala na rin ang kakaibang nararamdaman. Ibinuhos niya uli ang atensyon sa paggawa ng kape mula sa bigas na mais. Sa kalagitnaan nito dumating si Mang Manolo. Muli siyang nagtaka dahil sa kinikilos ng kapatid. Oh, ano na naman yan? May napansin ka na naman ba? Kaya ganyan ang kilos mo. May naaamoy ako eh. May dumaan bang aswang dito? Nandito pa yung samyo ng nilalang. Ay!
ka ba? Nananakot ka ba? Manolo, nako, napeperwisyo na ako sa'yo ha. Sa tuwing uuwi ka, kung ano-ano ang sinasabi mo, may sayad ka? Felipe, seryoso ko. Huwag kang magbiro ng ganyan. May dumaan ba dito kanina? Meron naman pero hindi ko nakita ng malinaw. Ang bilis kong kumilos eh. Mga aso na humahabol lang ang naabutan ko. Nag-uunaan pa sa pag-alulong at pagtahol. Sinasabi ko na nga ba eh. May gumagala na namang aswag. Dito ka lang sa bahay. Huwag kang lalabas. At huwag na huwag mong huhubarin yung kwintas. Lalabas muna ako. Kakarating lang nitong gurang na to, alis na kagad. Aba, hindi ka ba nag-aapunan? Manolo! Pasaway talaga tong matanda na to. Sa edad mong yan, ang tigas pa ng ulo mo. Ay nako! Wala nang nagawa si Mang Felipe nang umalis ang kapatid. Hinatid na lamang niya ng tanaw habang sinusundan ng dinaanan ng nilalang kanina. Siya naman, hindi maiwasang kabahan sa kinikilos at sinasabi ni Mang Manolo. Pakiramdam niya tuloy, kailangan niyang maniwala na isa itong manunugis at dapat na siyang masanay sa gawain ito. Lumalim ng lumalim ang gabi. Hindi pa rin nakabalik ang kapatid. Ilang oras nang nabahala si Mang Felipe dahil kanina lang ay sunod-sunod na ang putukan ng baril. Galing ito sa kabundukan. Marahil nagkainitan na naman ng mga rebelde o hindi naman kaya may nakasalubong na ang mga kalaban. Kinakabahan siya dahil baka madamay na ang kapatid. Alam niyang pasaway ito at lapitin ng gulo. Napapadasal na lamang siya habang palakad-lakad sa harapan ng pintuan. Ay naku, wag naman sana, Diyos ko. Kawawa naman si Manolo. Ilayo mo sa kapamakan ng gurang na yon. Hoy! Mabuti naman pinagdadasal mo ko, Felipe. Busilak talaga ang puso ng kapatid ko. Medyo di lang pinagpalad sa itsura. Na para bang nanalo sa isang gera. Ang lawak ng ngiti. Manghang-mangha sa sarili. Meron pa bang natirang pagkain dyan? Nakakagutom talagang manugis ng aswang ano. Kanina pa nagrereklamo ang sikmura ko eh. Dumiretso na ito sa kusina. Pinagsandok ang sarili para makakain. Sumunod naman si Mang Felipe para mag-usisa. Nangangamoy malansa ka, Manolo. Ano bang ginawa mo sa labas? Saan ka ba nagpunta? Magsabi ka kasi para kang bata. Ikaw naman parang ama ko mag-alala. Matanda na nga ako, Felipe, paulit-ulit. Hindi mo na kailangan mabahala para sa akin. At isa pa, protektado ako ng aking bertod. Pangil ng kalabaw. Kahit ano pang kaguluhan ang makasalubong ko sa daan, hindi ako matitinag. Umandar na naman yung pagiging hambog mo, Manolo. Kung pasaway ka sa Cebu, wag mong dalhin dito. Baka maisipan kong ibalik ka doon. Nandito na ako, Felipe. Hindi ko nagugustuhin pang bumalik doon. At saka mukhang kailangan ng serbisyo ko dito sa bayan niyo. Kung ang pulisya magtatanggol sa mga sibilyan laban sa mga rebelde, ako nang bahala sa mga nilalag. Ako nang bahala sa mga aswag. Ewan ko sa'yo. Baliw. Mas lalo kong mababaliw din kapag makikinig pa ako sa'yo. Hugasan mo yung pinagkainan mo ha. Maglinis ka rin ng katawan. Napakabaho mo. Kahit hindi pa sila magkasundo ni Mang Manolo, madalas silang magkasagutan dahil magkaiba ang paningin sa mga bagay-bagay. Palagi siyang nag-aalala. At ngayon mukhang lalong mababahala dahil sa panibagong kilos nito. Naisip pa niya na malalagay sa alanganin ang buhay nilang dalawa kapag nagkataon. Lumipas ang gabi. Sumikat na naman ang araw. Ang natirang binhi ay binilad ni Mang Felipe upang matuyo ng husto para maging binhi at maitanim muli. Binabantayan niya ito dahil may mga manok at ibon sa kalagitnaan nito. Napatayo siya nang makita ang mga pulisya. Iilang armadong sundalo na tumitingin sa paligid. Dumaan lang ang mga ito kaya bumalik na rin sa pagbabantay ng binhi. Kakaupo lamang niya. Sumunod naman ang isang babaeng kahina-hinala sa kanyang paningin.
Maganda ang labas na kaanyuan. Mestisa. Mukhang dayuhan pero hindi katangkaran. Huminto ito para magtanong. Manong, pwede ba akong makahingi na? Hindi natapos ng babae ang sasabihin nang mapansin ang kwintas ni Mang Felipe. Bago pa man makapagtanong ang matanda, nagmamadali na itong umalis sa lugar. Napapalis din ng daan nang matanaw sa dulo si Mang Manolo. Ano bang meron sa babaeng yon? Daig bang nakakita ng demonyo ah? Natakot yon. Mabuti naman at hindi mo hinubad ang kwintas. Kamuntikan ka ng mabiktima ng aswang. Ano naman ang kinalaman ng pangilang kalabaw? At saka, saan ka ba nagsususuot? Kanina pa kita hinahanap para matulungan ako sa gawain dito. Meron kasing bumili sa atin kaya pinuntahan ko. O ito ho, 115 pesos. Pwede nating magamit para makabili ng pangangailangan. Saan mo nakuha tong pera? Ano bumili? Wala ka namang paninda. Yung 3 mutya, binili ng kakilala kong antingero sa bayan. Binenta ko dahil sayang naman. Kung hindi magagamit ng gusto, meron naman tayong tag-isa, kaya ipinagbili ko at binasbasan. Ay nako, sakit sa ulo. Ano ba talagang meron sa pangil na to? At mukhang napakalaga. Kung tutuusin, ngipin lang naman to ng hayop. Diyan ka nagkakamali, Felipe. Nabuhay ako sa piling ni Tio Pilo na isang antingero. Mutya ng pangil ng kalabawang kanyang pangunahing proteksyon laban sa mga aswag. Marami siyang koleksyon nito eh. Umabot sa 10 kaya binigay niya sa akin ng kalahati at dinala ko rito. Huwag mong sabihin na ngipin lang to. Dahil marami itong kayang gawin na hindi naiintindihan ng ordinaryong tao. Napabuntong hininga na lamang si Mang Felipe habang pinapakinggan ng kapatid. Unti-unti na siyang naniniwala dahil isang patunay na ang nangyari kanina. Ito yung paglapit ng babae na kaagad ding lumayo. Habang lumalapit ito ay nararamdaman niya ang kakaibang dating sa paligid. May naaamoy din siyang matinding pag-alingasaw. Naroon din ang kilabot. Pagtindig ng mga balahibo sa katawan. Dahil dito mas lalo pa siyang nangamba sa pag-iisip na baka ito naman ang simula ng panibagong hamon sa kanilang dalawa ni Mang Manolo. Pasado 4:00 ng hapon nang ligpitin ni Mang Felipe ang binilad. Siya lang ang gumawa. Wala na naman sa bahay si Mang Manolo. Kumukulo na naman ang kanyang dugo dahil sa kung kailan niya kailangan ng tulong, saka nawawala ang kapatid. Hindi na lang niya masyadong pinagtuunan ng pansin ng Ines. Binilisan na lamang ang gawain. Bago ito matapos, nagmamadaling lumapit sa bahay si Mang Felipe. Papasok na sana siya nang pigilan ng mga rebeldeng bumaba ng kabundukan. Hindi nalalayong maghahasik na naman ang gulo. Kami na muna ang papasok. Tatag, mangunguha lang kami ng pagkain, dito ka lang sa labas at magbantay. Pag may pulis o sundalo magsabi ka kagad. Maliwanag? Napatango na lamang si Mang Felipe. Wala siyang laban sa mga armadong lalaki. Nakatutok pa sa kanya ang baril, kaya napatikom na lang ang bibig. Kinuha ng mga ito ang kakabiling bigas. Sinama na rin ang mga dilatang ulam, kape at asukal. Pagkatapos sa bahay niya, lumipat sa mga kapitbahay at ganun din ang ginawa. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Nasanay na siya sa ganitong sitwasyon. Pero sa tuwing mangyayari, hindi niya maiwasang mapaluha. Napangiti na lamang ang matanda. Nang makita ang tinabing pera, hindi nahanap ng mga rebeldeng tulisan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Mang Manolo. Abotenga ang pagkakangiti. May kargang kalahating sako ng mais. Matutuwa na sana si Mang Felipe. Subalit nang ibabaw ang damdamin, buhat sa nangyaring pangloloob ng mga rebelde. Pilit niyang pinigilan si Mang Manolo. Nagalit ito at nais gumanti. Ano ka ba, Manolo? Mga rebelde yon. Sa tingin mo ba,
kapag umakyat ka ng kabundukan, makakababa ka ng buhay. Bago ka pa makarating doon, sasalubungin ka na ng bala. Magtigil ka ka! Natahimik na lang din si Mang Manolo. Ibinaling ang usapan sa ibang bagay. Nga pala, may mangyayaring anihan sa kabilang bayan. Nakapagsabi na ako kay Mang Dido na tutulong tayo para may tag-isang kaban kung sakali. Malawak ang taniman niya ng mais. Kaya siguradong makikinabang din tayo. Kagad tumango si Mang Felipe. Kahit papano, makakatulong sa kanilang dalawa ang matatanggap na parte. Kinabukasan, maaga silang lumakad upang hindi mahuli sa gawaing bukid. Buong maghapon silang nakabilad sa araw hanggang sa matapos ang anihan. Inabot na rin ng gabi dahil sa sobrang dami. Hindi matapos kagad-agad ang paghihiwalay. Bukas nyo na lang tapusin yan, Manolo. Gabi na, malayo pa ang uuwian nyo. Wika ng may-ari ng maisan. Nasa kubo sa kalagitnaan ng taniman si Mang Manolo at Mang Felipe. Kanina pa nakauwi ang ibang tumulong sa pag-aani dahil may pamilya pang aasikasuin sa bahay. Sila na lang din ang nagpresenta na tumapos sa pagbabalat ng mais. At dahil sobrang dami nito, mukhang aabutin pa ng mahabang oras. Baka kaya naming tapusin hanggang umaga para handa na kung sakaling magdatingan ng mga suki mo bukas. O siya, kayo bahala. Nagdala ako ng kape at tinapay para kahit papano hindi kayo magutom. Bukas sa bukas, bibigyan ko kayo ng sahod. Nga pala, mamayang hating gabi, pumasok kayo sa loob ha. May gumagala kasing aswang dito, mahirap na. Ay nako, wag kang mag-alala. Kaya naming labanan ng aswang na yon. Huwag ka masyadong magpakampante. Marami nang namatay. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nung huli namin narinig na may gumagalang aswang sa lugar na to. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Malay nyo biglang sumulpot. O siya, sige na. Kailangan ko nang umuwi. Mag-iingat kayo rito. Tignan mo nga naman. Hindi ko akalain. May papamalas ko ang taglay na kakayahan ng mutya sa gabing ito. Kaya ka ba nagpresenta na maiwan tayo dito? Dahil dyan sa plano mo? Ay nako Manolo, seryosong bagay to ha? Hindi ako nagbibiro, Felipe. Tignan mo kung anong gagawin ko mamaya. Napailing na lamang si Mang Felipe. Ibinalik ang atensyon sa pagbabalat ng mais. Hindi niya na kaya pang kausapin ng kapatid kung yun lang din ang pag-uusapan. Kaso nga lang, sa kabila nito, hindi magawang maalis ang pangamba sa sinabi ni Mang Dido. Noon pa man nababalita na ang taniman na madalas dinadalaw ng aswang na kung tawagin ay wakwak. Isang uri ng aswang na may pakpak. Ang huni ay katunog ng pangalan. Marami na rin ang usap-usapan. May nabiktima ang nilalang na ito sa mismong taniman. Kaya iniiwasan ng mga magsasaka sa lugar na abutan ng gabi. Lumipas pa ang ilang sandali. Hindi na nila namalayan ng oras. Panay na ang pagikab ni Mang Felipe dahil sa antok. Itinigil na rin muna niya ang ginagawa. Si Mang Manolo naman ay nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Habang nagpapahinga, hindi maiwasan ni Mang Felipe pagmasdan ng paligid. Kahit na sinakop na ng kadiliman ng gabi ang buong dako, naaaninag pa naman ng mga bagay-bagay. Hindi inaasahan. May namataan siyang naglalakad sa unahan. Sinundan niya ng tingin at halos mabitawan ang hawak na tasa nang mapansing nag-iiba ang hugis nito. Mula sa pagiging tao hanggang sa naging parang ibon. May malalapad na mga pakpak. Kasunod dito ang pag-alingaw-ngaw at nakakakilabot na ingay. Sa takot ni Mang Felipe, nagmamadali siyang pumasok ng kubo. Pero ang kapatid, otomatikong tumayo, bumunot ng itak at bumaba. Hoy Manolo! Nahihibang ka na ba? Pumalik ka dito! Isang tabi mo yung pagiging hambog! Ay! Ano ba?
Napakamot na lang sa ulo si Mang Felipe sa katigasan ng kapatid. Dumiretso ito sa pinanggagalingan ng ingay na parabang walang kinakatakutan. Makalipas ang ilang sandali ay biglang natahimik. Napatigil din sa paghakbang si Mang Manolo. Si Mang Felipe naman ay hindi mapakali sa kinalalagyan. Napasigaw pa bilang hudyat sa kapatid. Manolo, sa likod mo! Bumalik ka na dito, ano ba? Sa halip na magpunta sa kubo, lumaban si Mang Manolo. Sa puntong ito, nasaksihan ni Mang Felipe kung paanong kalabanin ng kapatid ang nasabing aswang gamit lamang ang patalim at ang pangil ng kalabaw. Mula sa kinalalagyan ni Mang Felipe, malinaw niyang nakikita ang kaganapan mula sa kung paanong sumalakay ang aswang hanggang sa paraan ng paglaban ng kanyang kapatid. Bukod sa ingay ng nilalang, naririnig niya rin ang mga salitang binibigkas ni Mang Manolo. Ibang lengguwahe, hindi niya maintindihan. Tumagal ng ilang minuto ang sagupan. Sunod niyang nakita ay ang paghandusay ng aswang sa taniman. Nang hindi na ito tumayo, nagmamadali siyang lumapit upang masuri ang nangyari. Ayan, tapos na. Patay na. Akala ko naman malakas. Mahihirapan akong lumaban hindi pala. Madali lang patumbayin. Natulala si Mang Felipe kay Mang Manolo at sa bangkay ng aswang. Sunod niyang tinignan ang kabuuan ng kapatid. Hindi ito nagtamo kahit maliit na pinsala. Paano wala ka sugat? Manolo, kitang-kita ko. Kinakalmot ka ng aswang tapos bakit ganyan? Sabi ko naman sa'yo na protektado ako ng pangilang kalabaw. May taglay itong kabal. Hindi makakapayag na masugatan ng taong may tangan. Tignan mo, kahit galos wala ako. Ano, nagdududa ka pa? Dahil sa labis na gulat sa bagong nalaman, hindi na nakapagsalita si Mang Felipe. Napasunod na lang din siya sa utos ng kapatid. Binalak nilang dalhin sa malayo ang bangkay ng aswang upang hindi maging sanhi ng samot-saring reaksyon sa mga magsasaka na magtatrabaho bukas. May malaking butas sa hindi kalayuan. Nagsisilbing tambakan ng mga basura ng buong bayan. Doon nila tinapon ang nilalang. Minabuting matatabunan para hindi makita. Pagkatapos ay bumalik na sila ng kubo upang may pagpatuloy ang naudlot na gawain. Pero si Mang Felipe ay hindi nakapagtrabaho. Nakatulalang nakaupo sa sulok. Masasanay ka rin, Felipe. Lalo na't antingero ang kapatid mo. Huwag ka masyadong mag-alala dyan. Hindi naman tayo papabayaan ng mutya. Napatitig na lang si Mang Felipe kay Mang Manolo. Hindi niya alam kung ilang oras na siya sa ganung posisyon. Hanggang sa namalayan na lamang, nagbabanta na ang pagsikat ng araw. Sakto ring matatapos na ang pagbabalat ng mais. Kung kaya't nagtungo sila sa bahay ni Mang Dido para maningil ng sahod. Matapos matanggap ang isang sako ng mais at salapi, umuwi na ang magkapatid. Pagdating sa tahanan, naabutan nila ang nagkalat na gamit. Nasira na ang pintuan. Ang sabi ng mga kapitbahay, pinasok umano ng mga rebelde. Gayon din ang iba pang tahanan. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Mang Felipe. Pero para sa kapatid, nagmamadali itong naglakad papunta sa kabundukan. Hoy Manolo! Ano ka ba? Para kang ewan. Hayaan mo na lang kasi. Hindi pwede yan, Felipe. Nakailang nakaw na sila sa atin. Kumakayod tayo para mabuhay. Tapos sila nabubuhay para magnakaw. O sige, pumunta ka sa kabundukan. Sinasabi ko sa'yo, wala ka ng bahay na uuwian. Huwag mo ko susubukan. Sa paninindak ni Mang Felipe, pinalampas ni Mang Manolo ang hindi katanggap-tanggap na gawain ng mga rebelde. Nagtimpi si Mang Manolo at pinakinggan ng kapatid. Pagkatapos makapag-ayos ng mga gamit at ng pintong nasira, naganda na sila upang maghapunan. Pasado 8:00,
Nang maisipan ni Mang Felipe na tignan ang mais na nakuha sa anihan kanina. Pagbukas ng sako, nakarinig siya ng mga boses. Pagsilip, 2 armadong lalaki ang nakita. Ito ang naghahanap kay Mang Manolo. Sinasabi ko na nga boy, nandito ka lang sa lugar na to, hayop ka. Munti ka na kaming mahuli dahil sa pagsusumbong mo. Ang ayos ng usapan natin, tapos ganun ang igaganti mo. O teka, kalmahan nyo lang. Hindi ko kasalanan kung hindi kayo nag-iingat. At saka, kayo ang hindi sumunod sa usapan eh. Ang napagkasunduan natin, hahayaan nyo ako manguha ng panggatong doon sa gubat. Pero nung nangyari, binalak ng tauhan nyo na patayin ako. Ang dami mong satsat tanda eh. Kung patahimikin ka kaya napin. Dito na lumabas si Mang Felipe para kausapin ng mga armadong kalalakian. Pero bago pa man siya makapagsalita ay kumaripas ito ng takbo. Nagkahabulan sila, si Mang Manolo at 2 rebelde. Hindi nagawang sumunod kagad ni Mang Felipe dahil sinumpong ito ng pananakit ng mga tuhod. Humabol man siya, pero hindi na naabutan ang 3. Narinig na lamang niya ang mga putukan. Palihim na nagdasalang matanda para sa kaligtasan ng kapatid. Pagdating ni Mang Felipe sa kagubatan, tumigil siya dahil hindi na kaya pang tumakbo. Hinihingal at pinawisan. Ilang sandali lang natanaw niya sa unahan si Mang Manolo at ang 2 rebelde na humahabol dito. Bago pa man makapagsalita sa 3, nagsiputukan na ang mga hawak na armas. Pero laking gulat niya nang makitang buhay pa rin ang kapatid sa kabila ng pagliparan ng mga bala. Maging ang 2 lalaki ay nagulat sa nasaksihan. Dahil dito, nakabuelo si Mang Manolo. Parehong binigyan ng sugat sa magkabilang binti ang kalaban. Nagmamadali na rin itong umalis. Iniwan ang 2 na labis sa paghiyaw. Pagkarating sa tahanan, dito na siya nagtanong sa kapatid. Manolo, bakit mo naman binaril yung mga yon? Paano kung nakapatay ka? Ano gagawin mo, aber? Malaking problema to. Baka madamay ang mga kababaryo. Felipe, mas nag-aalala ka sa mga lintik na yon kaysa sa kapatid mo. Nauna silang bumaril, gumanti lang ako. Malas lang nila dahil hindi ako tinatabla ng bala. At saka huwag kang mag-alala, hindi mamamatay ang 2 yon. Natahimik si Mang Felipe. Hindi may paliwanag ang nasaksihan kanina. Malinaw niyang nakita kung paanong sunod-sunod na pinaputukan ng 2 lalaki ang kapatid. Pero sa halip na humandusay, nanatiling nakatayo at nakaganti pa. Nang makaisip ng ideya, nilapitan niya si Mang Manolo at tinignan ng katawan. Wala siyang nakitang sugat pero may iilang pasa. Ganyan lang ang natamo ko, hindi sugat. At saka hindi naman masakit eh. Wala nga akong naging reaksyon, kita mo naman. Talaga nga bang may waga ang ngipin na to? Oo nga, kaya wag mong huhubarin. Proteksyon mo yan eh. Magtiwala ka ng buo. Ang mutya na ang bahala sa kaligtasan mo. Dahil marami na ang nasaksiyang patunay, naniwala na si Mang Felipe. Sa paglipas ng ilang linggo, napanatag ang kalooban ng lahat dahil hindi na nagparamdam ang mga rebelde. Napapadalas na rin ang pagroronda ng mga sundalo, kaya marahil nagtatago na ang nasabing grupo. Kasabay naman ng pananahimik ng mga rebelde ay siya namang paglipana ng mga aswang sa bawat lugar. Merong usap-usapan. Wala namang taong napuruhan pero nagdulot ng takot sa lahat. Isa sa hindi mapakali ay si Mang Manolo. Siya bilang isang antingero na may kakayahang pumuksa ng mga nilalang na may masamang hangarin sa tao. Hindi matatahimik hanggat nabubuhay ang usaping ito. Maigpit naman siyang binantayan ni Mang Felipe dahil para dito, kahit meron pang pamprotektang mutya, hindi mahuhulaan ang posibleng mangyari sa kapatid. Hanggang sa dumating ang isang araw, isang buntis ang nabiktima sa kabilang baryo.
Dito na naglakas ng loob si Mang Manolo na magmanman. Matalik na kaibigan ng kanilang pamilya ang nasabing kakilala, kaya ganun na lamang ang reaksyon nila. Grabe, hindi na naawa sa bata. Hindi pa nga nakakalabas, pinatay na kaagad. Ay, walang pinipili ang aswang. Malas lang dahil anak ko ang naaktuhan. Bakit ba naman kasi hindi umuwi si Julio? Ayan tuloy, walang nagbantay. Ilang beses na bang inaswang ang lugar nyo? Ngayon lang ba o may nangyari na ba noon? Mula pagkabata ko, hanggang siya ngayon mabibilang lang siya daliri. Pero nitong nakaraan, sunod-sunod na. Anak ng kumare ko, buntis na dali din. Walang nakakakilala o nakakaalam sa aswang na dumatalaw sa lugar na to. Sigurado akong babalik ang aswang dahil may mga kapitbahay pa kayong buntis. Hayaan nyo, Aling Giling. Dito muna kami ni Felipe para magbantay. Tutugisin natin ang nilalang na yan. Maraming salamat kung ganon. Pero paano nyo naman mauhuli? Malakas yung nilalang na yon. Tanging tao na may tangan na mutya o anting-anting ang makakatapat. Meron ba kayo niyan? Baka madaan ho namin sa mano-manong laban, Aling Giling. Meron namang aswang na hindi kalakasan. Yung kayang tapatan ng lakas ng tao. Inunahan niya ang kapatid bago pa madulas na meron silang tangan. Hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi. Pero para sa kanya, mas mabuting silang dalawa lang ang nakakaalam na meron silang mutya. Katulad ng sinabi ni Mang Manolo, nanatili sila sa bahay ng kakilala para silang tanod na palakad-lakad sa harapan at likod ng bahay. Maging sa paligid ay nagmanman sila. Si Mang Felipe naman, hinaba ng pasensya sa ginagawa dahil ayaw iwanan ang kapatid. Lalo na kilala niya kung paano ito kumilos. Padalos-dalos at tila hindi nag-iisip. Napapangibabawan kasi ng pagkahambog at masyadong bilib sa sarili. Felipe, alam kong inaantok ka na. Pumasok ka na doon at magpahinga. Hindi mo na kailangan makisali sa pagbabantay dito. Kaya ko na to. Huwag kang maingay, Manolo. Hayaan mo ko dito. Mas mabuti na ang ganito para may magpapaalala sa'yo. Padalos-dalos ka pa naman. Tumango na lamang si Mang Manolo. Hinayaan ng kapatid na samahan siya. Nag-antay sila ng ilang oras hanggang sa sumapit na ang 12:00. Nakailang tawag na rin sa kanila si Mang Julio, ang asawa ni Aling Giling. Gusto silang papasukin para makapagpahinga pero ayaw ni Mang Manolo. Wala nang nagawa ang matanda kung hindi hayaan ang dalawa. Sa paglipas pa ng oras, sa pagpatak ng 12:00 ng madaling araw, nasa bakuran si Mang Felipe at Mang Manolo, pati na rin si Mang Julio. Sinamahan niya ang magkapatid at inayang magkape. Ilang sandali lang bago maubos ang laman ng tasa, napalingon si Mang Manolo doon sa bandang unahan. Hinawakan niya ang mutya nang mapagtantong may nilalang. Nagmamadali nitong dinampot ang itak sa baylakad. Alerto naman ang kapatid na kaagad na sumunod. Si Mang Julio ay naiwan. Nagmamadaling pumasok ng bahay para sa kaligtasan. Manolo, ano bang meron at wala kang pasabi? Basta-basta ka nalang tumatayo at lumalakad. Saan ba tayo pupunta? At puro kahoy ang nakapaligid. Kahit kailan ang ingay mo talaga, Felipe. Hindi mo ba napapansin ang pag-init ng mutya? Senyales yan na may aswang sa paligid. Nandito tayo sa Kakauyan dahil ito ang tinuro na lugar. Oh, ayun na. Kita mo yung nakadapa sa damuhan? Yan ang aswang na tinutukoy ng mutya. Halika na, pagtulungan natin ang isang yan. Kagad napahawak ng kwintas si Mang Felipe. Katulad ng sinabi ng kapatid ay umiinit nga ito. Wala na rin siyang magawa, kundi sundan si Mang Manolo na dahan-dahan at maingat na lumalapit sa kinalalagyan ng aswang. Kahit nangangatog ang tuhod sa takot,
wala pa rin tigil sa paghakbang. Nang makalapit na si Mang Manolo sa kinalalagyan ng nilalang, kaagad niya itong inambahan. Naalerto ang aswang pero wala na ring nagawa maliban sa paghiyaw matapos tagain. Nanlaban pa ito at dahil sa taglay na lakas. Bagyang tumilapon si Mang Manolo. Kaagad namang umatake si Mang Felipe pero naniga sa kinakatayuan nang humarap ang nilalang. Nawalan siya ng lakas. Pinangibabawan ng takot. Felipe, tagain mo! Huwag kang makipagtitigan, ano ka ba? Kahit anong gawin ni Mang Felipe ay hindi siya makakilos. Tumayo na lang si Mang Manolo para maunahan ang nilalang bago pa ito makatakas. Nagtagumpay naman pagkatapos tagain ng ilang beses na naging dahilan ng pagkaputol ng hininga nito. Nangisay ng nangisay ang katawan hanggang sa tuluyang namatay. Ganyan, Felipe. Hanggat may pagkakataon ka, tagain mo agad. Hindi yung makikipagtitigan ka pa. Inaantay mo yatang maunahan ka bago ka kumilos eh. Hindi ko naman alam na nakakatakot palang humarap sa aswang. Ilang beses na ako nakarinig ng balita tungkol sa nilalang na ito. Pero ngayon pa lang ang unang pagkakataon na makita ko ng harapan niyan. Wika ni Mang Felipe na mabilis pa rin kumakabog ang dibdib. Katulad ng ginawa sa aswang na nakainkwentro nung una. Naganap sila ng lugar kung saan pwedeng iligpit ang bangkay. Hindi na rin kailangan magpunta sa malayo dahil masukal na ang kinalalagyan at pwedeng isiksik sa sulok ang katawan. Pagkatapos sila doon sa lugar, nagmamadali na silang umalis. Sa bahay nila Aling Giling at Mang Julio, nagpalipas ng ilang sandali ang magkapatid. Umalis sila pagsikat ng araw. Iniwasan ni Mang Manolo na mapag-usapan ang naganap. Bagay na pinagpasalamat ni Mang Felipe. Napahanga rin siya dahil kapatid mismo ang umiwas. Umiwas lang ako kasi baka sumama yung loob mo. At isa pa bilang antingero, hindi naman talaga sinasabi sa ibang tao na meron kang napatay na aswang o kahit anong masamang nilalang. Mabuti naman kung ganon, para hindi na haba ang usapan. Mamaya, may masabi pang hindi magandang iba eh. Normal na ugali ng mga tao yan. Tutulungan mo, tapos bibigyan ng ibang kahulugan. Gagawin ka pang masama kapag nagkataon. Nagmamadali silang maglakad para makarating sa tahanan. Isang buwan ang lumipas magmula nung huli silang nagkainkwentro ng aswang. Naging payapa na rin ang kanilang buhay dahil hindi na nagpaparamdam ang mga rebelde na isa sa nagpapahirap sa araw-araw na sitwasyon. Akala ni Mang Felipe magpapatuloy na ang kapayapaang nalalasap. Ito pala ay panandalian lamang. May nagbabadyang panganib. Sa sumunod na araw, lumuwas silang dalawa sa karatig bayan upang magtanim ng binhi sa isa pang kakilala. Hindi nila pinalampas dahil malaki ang napagkasundo ang suhol. Masyadong malawak ang lupain kaya hindi matatapos kagad. Pinayagan naman silang makapagpahinga sa kubo kung sakaling abutin ng gabi o gugugol ng mahabang oras bago matapos ang gawain. Naging abala ang kanilang atensyon sa pagtatanim hanggang sa namalayan na lamang na unti-unti nang dumidilim ang paligid. Felipe, nagatid ng hapunan si Madam Cora. Halika na muna bago lumapig ang sabaw. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang pagtatanim. Hindi na kaya pang makita ang tudlig. Wika ni Mang Manolo sa kapatid. Kahit gabi na, pinagtsatsagaan ang ilaw mula sa sulo para maituloy ang pagtatanim. Tumigil naman ito. Sabay silang nagapunan. Pagkatapos kumain, kanya-kanya sa paghitit ng sigarilyo ang dalawa. Sinamahan kasi ng amo ng tabako ang paghatid ng pagkain kanina habang nagpapalipas ng oras. Ibinuhos ni Mang Manolo ang atensyon sa pagmamatsyag sa paligid. Si Mang Felipe naman,
Naglatag ng banig sa lapag upang matulog. Manolo, mauuna na ako sa pagtulog ha. Pagod na ako at inaantok eh. Ikaw bahala ka na sa sarili mo kung matutulog ka ba o hindi. Hindi pinansin ni Mang Manolo ang kapatid. Abala ang kanyang paningin sa paglalakbay sa madilim na dako. Ilang sandali lang ang lumipas. Nakapansin siya ng kakaiba sa paghinga. Katulad ng inasahan, uminit ang mutya. Kasabay nito ang pag-alingasaw ng matinding amoy. Naging alisto siya. Dinampot ang itak sa tabi. Matalim na napapatingin sa paligid. Kaagad niyang pinuntahan ang pinanggalingan ng masangsang na amoy pero walang mahanap. Walang katao-tao o anumang nilalang ang naroon sa malawak na kapatagan. Sa dulo ng taniman, tinalasan niya ng husto ang paningin at pangdama hanggang sa naaktuan ang aswang na nagtatago. Naroon nito sa hukay ng pinagtambakan ng mga dayami. Napansin siya nito, kaya naman mabilis na nakalayo. Pero hindi na nakatakas dahil nasundan niya kagad. Nagkaroon ng habulan pero natigil din kagad nang mahabol ng taga ni Mang Manolo ang aswang. Dumiretso ang talim sa dibdib nito. Nadaplisan pa ang baba. Bagong hasa ang itak. Malalim ang naiwang sugat. Malakas na umangil ang nilalang. Dahil tahimik ang paligid umalingaw-ngaw ang ingay. Hindi na ito tinantana ng matandang antingero. Ibinuhos ng gusto ang lakas para matapatan at mailigpit ang aswang pero may pagkakataon na nakabawi ito dahil sa taglay na pambihirang lakas. Ilang beses din siyang nahirapan. Napapasubsob. Subalit muling tumatayo para lumaban. Nang makabuelo si Mang Manolo, hindi niya na pinalampas. Ginamit ang buong puwersa ng mutya na naging dahilan ng kamatayan ng nilalang. Upang makasigurado, pinulupot niya ang leg nito. Inantay pa ang ilang sandali. Tinignan kung kikilos ba. Hindi na kontento si Mang Manolo. Pinugot niya ang ulo ng aswang. Pagkabalik niya sa kubo, bumungad ang kapatid na mahimbing na natutulog. Malakas pa ang hilik. Hindi na rin niya ginising. Pero nang makitang tinanggal ang kwintas na mutya, kagad niyang ibinalik sa leeg nito. Sabing wag tatanggalin eh. Ito na lang ang natatanging proteksyon na meron tayo. Pasaway ka rin pala. Magkapatid nga tayong dalawa. Napailing na lamang si Mang Manolo at sa halip na matulog, bumalik siya sa labas upang linisin ang mantsa ng dugo ng aswang na kumapit sa patalim. Tubig at sabon lamang ang kanyang ginamit upang mabura. Pagkatapos nito, hindi na naisipan pang matulog. Pinalipas na lamang ang oras na nakaupo sa labas. Pagsikat ng araw, bumalik na siya sa trabaho na parang walang nangyari. Nagdatingan na rin ang iba pang magsasaka na dumiretso sa gawaing bukid. Nagising naman maya-maya si Mang Felipe. Matapos makapagkape ay tumulong na din ito. Sa kalagitnaan, nagulantang na lamang ang lahat nang makita ang bangkay ng aswang. Bulong-bulungan ng mga tao. Samot-saring opinyon ng kumalat. Diyos ko, naulit na naman yung pangaswang. Kailan kaya matatahimik ang lugar na to? Sinabi mo pa. Ilang buwan pa lang yung nakakalipas nang may huli tayong nabalitaan. Tapos ngayon meron na naman. Pero ang tanong, sino ang kumalaban sa nilalang na yan? Namatay oh. Siguradong mas malakas sa aswang yung taong yon. May anting-anting kaya? Siguro malay natin. Pero ang pinakamahalaga, nagawa niyang patayin yung aswang bago pa mambiktima. Nagmamadali namang lumapit si Mang Felipe sa kapatid na nagpapatuloy lang sa ginagawa na para bang walang naririnig sa paligid. Manolo, umaming ka nga. Ikaw ba yung may gawa nun? Kung oo, bakit hindi mo ko ginising? Mahimbing na kasi yung tulog mo eh. Nakakayang bulabuging ka pa. At isa pa,
Kahit gisingin kita sa sandaling yon, wala ka pa rin naman maitutulog eh. Pangungunahan ka ng takot. Kahit na. Pero bakit hindi mo niligpit yung bangkay? Hinayaan mong makita kagad. Niligpit ko naman. Hindi ko lang akalain na mahanap kagad. Napabuntong hininga si Mang Felipe sa sinabi ng kapatid. Ni hindi man lang ito nag-abala na huminto sa trabaho para kausapin siya ng maayos. Hinayaan niya na lang din at nagpatuloy na sa trabaho. Pagsapit ng hapon natapos na ang gawain, nagbigay kagad ng suhol si Madam Cora na siyang nagmamay-ari ng taniman kaya hindi na nagtagal sa lugar ang magkapatid. Lumipas pa ang mga araw. Wala na silang naririnig na insidenteng may kinalaman sa aswang. Naibuhos na rin ng magkapatid ang atensyon sa pagtanggap ng mga gawaing bukid, kapalit ng salapi at bunga ng pananim bilang suhol. Kahit wala na silang nakakaengkwentrong nilalang, tangan-tangan pa rin nila ang mutya. Kahit si Mang Felipe na hindi naniniwala noon, ngayon hindi na makakapayag na mahubad ang kwintas sa kanya. Paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ni Mang Manolo hanggang sa nasanay na lamang. Naging payapa na ang paligid sa usaping aswang, pero patuloy pa ring nagdurusa sa banta ng mga rebelde na basta-basta na lamang ng loloob sa mga tahanan. Swerte lang sa parte ng magkapatid dahil kahit ilang bala pa ang dumampi sa katawan, hinding-hindi tatablan ang kambal matandang antingero.